Mukhang hirap na hirap ka, Binibini. Pwede bang ayusin mo ang boses mo? Bulag lang ako, hindi bingi. Nalason ka. At napakatindi ng lason na iyan. Paano mo nalamang nalason ako? Mabilis ang paghinga mo. At gulo-gulo ang iyong hininga. At may kakaibang tamis din ang amoy sa katawan mo. Amoy iyon ng lasong Zinmai. Hindi madaling makuha ang bagay na iyan. Mukhang gumastos ng malaki ang taong naglason sa iyo. Ako, ang dakilang emperytres ng isang imperyo, ay humantong lang sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Kaya mo ba akong gamutin sa lason na ito? At bakit naman kita tutulungan? Dahil lang ba maganda ka? Bulag kaya ako. Kaya kitang bigyan ng kayamanan. Ginto, pilak, mga hiyas, lupain, mansyon, at kahit mataas na posisyon. Kaya kung ibigay lahat sa iyo, walang silbi ang mga walang kwentang bagay na iyan dito sa bundok. Magbigay ka ng mas praktikal. Halimbawa, maging katulong kita sa loob ng 3 buwan. Tungkulin mong maglaba, magluto, at magbiyak ng panggatong. Ang lakas ng loob mo, ako ang emperytres ng silangang imperyo. Ang lakas ng loob mong utusan akong maglaba, magluto, at magbiyak ng panggatong para sa iyo. Bilang isang katulong. Huwag mong madumihan ang siga ko. Hindi pa nga ubos itong punhong gubat. Ako, ang dakilang emperytres, na niluluhudan ng buong bansa, na may kapangyarihang pumatay o bumuhay. Kailan pa ako nakatanggap ng ganitong insulto? Sige, pumapayag na ako sa kondisyon mo. Natauhan ka rin ba, mahal na emperytres? Ikaw. Galugarin ninyong mabuti ang bawat sulok. May utos ang kamahalan. Kailangan natin siyang mahanap ng buhay. O di kaya'y bangkay. Hindi makakalayo ang salot na emperytres na iyan matapos malason ng lasong Zinmai, Wangson. Ang dati kong pinakatapat na tuta, ay siya ring unang taksil na nagkanulo sa akin. Narinig mo ba? Nandyan na ang problema mo. Sa ngayon, 2 lang ang pagpipilian mo. Una, ang talad ka rin kanila palabas at tadtere ng taga. Pangalawa, magmakaawa ka sa akin. Sa tono ng kanyang pananalita, wala kang mararamdamang kahit titing na ka ba. Tila ba ang mga nakapaligid sa labas ay hindi mga piling kawal ng imperyo, kundi isang kawan ng mga tupa na kakatayin lang. Nagmamakaawa ako sa iyo. Napakahusay. Kumalma ka. Anong klaseng kapangyarihan ito? Mas tumpak pa ito kaysa sa panloob na lakas ng sinumang dakilang master. Pansamantala ko palang pinigil ang lason. Kung walang susunod na pagpigil dito sa loob ng 3 buwan, sisilatay muli ang lason ng may 10 beses na tindi. Kahit ang mga Diyos, hindi ka na mail iligtas. Magsisilbi kang katulong ko sa loob ng 3 buwan. Magsisimula ang oras ngayon. SSSSH. Hahaha, kay tagal kitang hinanap kung saan-saan ang walang kwenta. Ngayon naman ay kusang lumapit ng walang kahirap-hirap. Masamang Reyna, dumating na ang araw ng kamatayan mo. Saan galing ang bulag na to, Alice? Huwag mo akong harangan sa pagkuha ng pabuya. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Kahit isang galaw. Hindi man lang matatawag na isang galaw yun. Isang kumpas lang ng kanyang kamay. Napatay na agad niya ang pangalawang pinuno ng mga kawal ng imperyo na may lakas na halos 7 antas. Anong klaseng halimaw ito? Umalis kayo. May iwan kayo rito. Ang patalim na pambutas baluti ng mga kawal ng imperyo. Mas lalo lang pumapangit ang pagkakagawa nito ngayon. Hindi lang niya kilala ang espesyal na armas ng mga kawal ng imperyo, kundi sa tono pa ng kanyang pananalita ay tila isang nakatatanda na humahatol sa gawa ng mas nakababata sa kanya. Sino ba talaga siya? Huwag ka nang tulala riyan. Aking emperytres. Kunin mo na ang kalahating kuneho na yun. Kailangan na nating lumipat ng matitirhan. Gusto mong ako pa ang kumuha sa mamantikang inihaw na karne na yan. Bakit? Ang kasunduan natin na maging katulong ka sa loob ng 3 buwan. Ni hindi pa nga natatapos ang isang saglit, gusto mo nang sirain ang pangako mo. Ang lason sa iyong katawan ay pansamantala ko lang ikinasal sa sentro ng iyong lakas. Kung walang tulong ng aking enerhiya para pigilan ito, hindi ka naaabot sa paglubog ng araw bukas. Ganyan nga. 30 tao sa kaliwa, 50 sa kanan. Sa mismong harapan naman ay 120 mamamana na may mabibigat na baluti. Mabilis kumilos ang mga demohong ito. 120 mamamana na may mabibigat na baluti. Mula sa Shenbing, ang mga piling kawal ng silangang imperyo na armado ng mga mabilisang pana. Kahit ang mga pinakamalalakas na eksperto sa sining ng enerhiya, ay walang kapag-ipag-asang makaligtas sa sabay-sabay nilang pagpana. Lalo pat nag-iisa lang ang bulag na yan.
Ilayo mo siya at tumakas kayo sa likod ng bundok. May nakamamatay na lason sa kaibuturan ng lambak ng 1,000 lason. Hindi sila mangangahas na pumasok doon. Walang daanan sa likod ng bundok. May nahanap akong daan doon kagabi lang. Saka, hindi pa ako busog. Ayokong mapagod sa pag-akyat ng bundok. Nababaliw ka na ba? Lalabanan mo ba talaga ang Shenbing? Hahaha, narito ka nga, reyna ng mga demonyo. Karapat-dapat lang mamatay ang walang silbing si Wang Son. Ni hindi ka nga niya nagawang bantayan. At ngayon, isang bulag na lang ba ang natitirang tagapagtanggol mo? Sila ang Shenbing. May nakaukit na selyo para sa umayra ng enerhiya sa dulo ng kanilang pambutas baluting palaso. Espesyal ito para wasakin ang pananggalang na lakas ng katawan. Hindi mo yan mapipigilan. Ang walang silbing si Wang Son kanina. Pambutas baluting palaso ninyo ang gamit niya. Pero tabingi at magulo ang pagkakaukit ng selyo roon. Maging ang pinakasentro ng daluyan ng enerhiya ay lihis. Isang malaking pagsasayang na gamitin ang ikatlong klaseng obsidian bilang puso ng selyo. Ang ganyang basurang bakal ay tinatawag ninyong pambutas baluti. Ay pana, gawin silang tadtad na karne. Pahiram muna ng iyong panloob na lakas. Mahigit 100 armado, mga piling kawal ng imperyo na armado hanggang ngipin. Nakita mo ba ang naging epekto ng ataking yun? Hindi ganoon ginagamit ang mahiwagang selyo. Ang tunay na pambutas ng baluti ay umaasa sa pagdaloy at pag-ugong ng selyo. Isang kawan ng mga tanga mga panday ng inyong imperyo. Sino? Sino ka ba talaga? Umalis kayo sa daan. Haha, ang ginawa mo kanina manahimik ka. Magtipid ka ng lakas. Nasasayra ang pandinig ko sa ingay ng paghinga mo habang naglalakad. May 3 pang harang sa unahan. Wala akong oras para turuan kayo ng leksyon tuwing may makakaharap tayo. Ito ang bangin ng Duanlong. Maling direksyon ang tinatahak natin. Wala nang labasan dito. Ito ay ang sinaunang portal na iniwan ng unang emperador ng Silangang Imperyo. Ito ang pinakamataas na lihim ng aming maharlikang pamilya sa buong imperyo. Ang mga nakakaalam sa lokasyon at kung paano ito bubuksan ay hindi hihigit sa 3. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang lihim ng maharlikang pamilya ng aking Silangang Imperyo? At maging ang paraan ng pagpapagana sa portal na ito, maharlikang portal. HMPH. Ang bulok na bagay na ito ay ginawa ko lang noon dahil tinatamad akong maglakad pababa ng bundok. Basta ko na lang binuo ito para may masasakyan. Kailan pa ito naging pag-aari ng pamilyang Luo ninyo? Manahimik ka, napakawalang galang mo. Ang tansong dambanang ito ay binuo ng unang emperador ng Silangang Imperyo gamit ang kalahati ng yaman ng bansa. Hiningi pa niya ang tulong ng immortal na si Yunyo para pandayin ito. Tanging ang may dugong bughaw ng pamilyang Luo lamang ang makakapagbukas nito. Ikaw naaasa lang din naman sa kanya para mabuhay sa hinaharap. Kailangan kong magtimpi muna. Magtimpi. Ang tinutukoy mo ba ay ang lalaking may biguteng parang daga, na kahit ang pinakasimpleng forma sayo ng 5 elemento ay pabaligtad kung iguhit isang huwad. Naman loloko nung dumaan ako sa bulok na lugar na ito. At kailangan ko ng matutuluyan bago bumaba ng bundok. Basta na lang ako naghagis ng ilang mahiwagang kristal para gumawa ng maikling portal. Walang talento ang matandang manlolokong iyon. Kaya 3 buwan siyang sumunod-sunod sa akin. Bago niya natutunan ang mababaw na kapangyarihang iyan. Nakikita mo ba ang drawing ng pagong na idinagdag doon? Iyan ang ginawa niyang tatak para magmukhang totoo. At tungkol naman sa sinasabi mong dugong bughaw lang ang makakapagbukas nito. Iyon ay dahil sira-sira na ang bulok na portal na ito dahil sa kalumaan. At tuluyan nang naubos ang enerhiya nito. Ginamit lang ng unang emperador ng pamilyang Luo ninyo ang sarili niyang dugo, upang pilit na palitan ng enerhiya para mapaganya ito. Para niyang ginawang ihihan ng isang napakagandang porselana. Napakalaking kahangalan, sige na. Huwag ka nang nakatunganga dyan, lumapit ka rito. Anong nangyayari? Kumilos na ang mga humahabol at ginamit ang mga patibong, ano naman ngayon, wala silang binatbat. Wala na tayong pambayad sa pasahe. Sabi ko na nga ba noon pa, huwag gumamit ng mababang kalidad ng mga pyesa para sa pundasyon. Ngayon ayan, ubos na ang enerhiya, na-stock na ang sistema. Utusan, may dala ka bang pera?
Ako ang Emperetress ng mundong ito. Kailan pa naging kailangan na magdala ako ng sarili kong pera kapag lumalabas? Nagmamadali akong lumabas ng palasyo. Kaya hindi ako nakapagdala ng ginto o pilak. Walang silbi. Iyang hairpan sa ulo mo. Tanggalin mo. Hindi pwede to. Sagisag ito ng imperyo, naglalaman ito ng... Anong naglalaman ng sagisag ang pinagsasabi mo dyan? Hindi ba't isa lang yung fire cloud crystal na kasing laki ng kuko? Kung gusto mong magpalibing kasama ang walang kwentang batong yan, wala akong pakialam. Pero huwag mong sayangin ang oras ko para kumain ng merienda sa gabi. 3. 2. Kapag nasira mo yan, isasama kita sa hukay ko. Sige, larga. Sabi sa mga sinaunang kasulatan, madali lang daw lokeran to. Pero lahat ng yun ay kasinungalingan. Para lang akong isinilid sa isang bar aisles na kahoy, at pinagulong pababa ng bangin. Swerte natin. Sa bodega pa ng pagkain ng iba tayo bumagsak. Ito ang numero 5 kampo ng mga supply sa harapan ng mga rebelde. Maliit na gulo lang to, bakit ka nagpapanik? Bawal pumasok dito, mahigpit na binabantayan ang bodega ng pagkain. Mamatay ang sinumang manggahas na pumasok. Nasisiraan ka na ba? Bakit gumawa ka pa ng ingay? Masyadong kulubang hangin sa lugar na to. Kailangan ko silang magbukas ng pinto para sa akin. Saka para makapagpa-deliver na rin ng pagkain. Hindi tugma ang daloy ng yang. At barado naman ang yin. Ang nag-ukit ng porma sayo na to, hindi man lang alam ang pangunahing pagdaloy ng espiritual na lakas. Nagawa pa nilang mapagkamalan ng porma sayo ng pag-ipon ng lakas bilang pananggalang. Sa sobrang katangahan, nakakaawa na sila. Sige, magmayabang ka pa. May mga mamamatay tao na nakapaligid sa bodega ng pagkain. Tira ng pana, tira. Ang porma sayo na binago ko ay 10 beses na mas matibay kaysa sa orihinal. Pinatibay ko lang ang depensa nila. Balak mo bang manatili rito habang buhay? Kapag dinala na nila rito ang mga panggiba ng kuta, siguradong mapapatag sa lupa ang lugar na ito balang araw. Huwag kang mag-alala, hindi nila mabubuksan ang harang na ito. At saka, aalis na rin tayo agad. Paano tayo aalis? Kulong na kulong tayo sa labas ng 3,000 tao. Ang aipo-aipo ng mahiwagang enerhiya mula sa pagbaligtad ng harang ay saktong magagamit na enerhiya para paganahin ang kasuotang panlusot sa lupa. Sinabi ko na sa iyo kanina, na pumunta lang ako rito para mangupit ng kaunting makakain. Dahil sa susunod nating tatahakin, wala man lang kahit isang desenteng tuluyan. Dalhin mo ang 2 hamon, alila. Bababa na tayo. Tandaan mong pigilin ang hininga mo. Baka mabulunan ka sa putik. Anong klaseng buwisit na teknik sa paglusot ba ito? Dapat nga magpasalamat ka pa. Sapat na ang mahiwagang enerhiya mula sa kamalig para dalhin tayo sa labas ng bayan ng Pingyang. At malaking swerte na nga iyon. Kung sinunod natin ang paraan ng pagbasag ng harang ng matanda mong ninuno, malamang naipit na tayo ngayon. Sa gitna ng mga bato, 300 talampakan sa ilalim ng lupa. Para maging mga posil, mayroon na lamang 4 na oras ang epekto ng pagpigil ng payong ng Zinmai. Kung hindi pa tayo makakakuha ng halamang Qingling, sa lambak ng puting tigre at ng tubig mula sa malamig na lawa ng Ziran, maghanda ka na lang na pumili ng sarili mong libingan sa magandang lupaing ito. Ang bayan ng Pingyang ang pinakamalaking pamilihan sa loob ng 100 milya. Pupunta ka roon para bumili ng gamot ng ganyan ang suot. Tiyak na puno ang bayan ng mga anunsyo para sa pagdakip sa akin. Sa ganitong mukha ko, para akong buhay na target kapag naglakad ako sa kalye. Masyado kang bilib sa sarili mong hitsura. Pumunta ka ngayon sa tabi ng ilog at tingnan mo ang refleksyon mo. Kung may kaunti man lang nahawig sa dakilang Emperetress na iyon, gagamitin ko na ang apelyido mo. 100,000 pilak, grabe, handa talaga silang gumastos. Hinto, anong ginagawa nyo riyan? Itaas mo ang mukha mo. Naku, maawa naman kayo, mabuting Ginoo. Pipi po siya mula pagkabata. Hindi rin po masyadong matalas ang isip niya. Dinala lang po siya ng bulag na ito sa bayan para bumili ng gamot sa bulate. Mas mabilis pa sa paglipat ng pahina ng libro ang bilis magbago ng mukha ng bulag na ito.
Pumasok ka na sa loob, bilisan mo. Huwag kang hamarang dito sa may pintuan ng bayan. Huwag kang lilinggan lingon kung saan-saan. Tandaan mo, ang tingin nila sa'yo ngayon ay isang kulang-kulang. Saan tayo bibili ng gamot? Karamihan sa mga batika rito sa bayan ay siguradong mahigpit na binabantayan ng mga rebelde. Sino namang nagsabing sa batika tayo bibili? Panday, kailangan ko ng 3 onsa ng halamang chindling, kalahating libra ng buto ng puting tigre, at isang banga ng tubig mula sa malamig na lawa na inimbak ng mahigit 3 taon. Alista mo na lang sa dati kong utang. Saan naman galing ang bulag na ito na napadpad pa sa pandayan para bumili ng gamot? Gusto mo ba talagang mamatay? Hey, si Ghost Handwang nga. Ano naman kung bulag ako? Matapos mong lumipat sa pagpapanday, nakalimutan mo na ba pati ang patakaran sa dati mong mga suki? Kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo nung naninilip ka sa naliligong byuda? At ang dakila mong karanasan kung saan natigpas ang isa mong mata. At ipagsabi ito sa lahat, hindi ko nakakalimutan ng patakaran. Pero ang 3 bagay na hinihingi mo ay mga ipinagbabawal na gamot na ngayon. May mahigpit na utos galing sa itaas. Naka-lockdown ng buong bayan para sa mga sangkap ng lunas sa lason. At kung sino man ang maglakas loob na magbenta nito ng palihim, ay uubusin ng buong angkan. May natitirang stock pa ako rito, pero hindi ko to ipapamigay o. Hindi ako naparito para bumili. Naparito ako para kunin ito. Sandali lang, kukunin ko lang ngayon din. Nawala na ang 70% ng lason sa katawan mo. Ang natitira ay kailangan mo nang ilabas sa pamamagitan ng sarili mong panloob na lakas. Katulong, magluto ka na ng pagkain. Gutom na ako. Ako ang Imperatress. Talaga bang itinuturing mo akong ali lang magsisilbi sa'yo? Tandaan mo, isa ka na lang wanted na kriminal ngayon na may patong sa ulo na 100,000 pilak. Kung ayaw mong magtrabaho, lumayas ka rito. Masayang masaya ang mga rebelde sa labas na bigyan ka ng libreng pagkain sa kulungan. Kumalma ka. Hindi nakakapuno ng tiyan ang dangal. At hindi rin yan maisasalba ang buhay mo. Nandoon ang palayok, nandoon din ang panggatong. At nandoon naman ang balon. Kumuha ka ng hiwa roon sa 2 hamon at iluto mo. Unang patakaran ng isang katulong. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo alam ang bawat iutos ng amo mo. Kailangan mong mag-aral at gawin muna ito bago ka magreklamo. Kailangang lunasan ang laso ng isda sa katawan mo gamit ang init at daloy ng iyong dugo. Pag-aralan mong kontrolin ang lakas ng apoy. Makakatulong yan para mas madali mong pamahalaan ang daloy ng lakas at dugo sa katawan mo. Tinuturuan kita. Hindi kita inuutusan. Ikaw talaga. Palaging nagagawa ng taong to na gamitin ang pinakamahinahong boses para magsabi ng mga salitang hindi ko man lang kayang kontrahin. Basa ang mga panggatong. Oo, umulan kasi kagabi. Pangalawang tuntunin para sa isang katulong. Ang anumang ibinigay ng amo ay hindi pwedeng tanggihan. Para magpaapoy, kailangan mo ng tuyong kahoy na may katangiang mainit. Para lalong magliyab, gumamit ka ng pinatuyong sanga ng pino. Yung mga kinuha mo kanina, masyadong magulo ang mga hibla. Tubo yan sa malilim na bahagi ng burol. Tuyo nga sa labas pero basa naman sa loob. Kaya mausok lang yan at mahina ang apoy. Himala na lang kung mapapaapoy mo yan. Sige nga, ikaw naman ngayon. Kain na. Isinama mo rin pala pati ang ugat ng damong chindling. Sabi kasi sa libro, pampalakas daw yan ng katawan. Naglagay ka rin ng dangway. Sabi rin sa libro, pampasigla yan ng enerhiya at dugo. Ano naman yung sunog na uling na yan? Hampala. Akala ko dati, maarte at spoiled lang siya. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang kaya niyang gawing pugon ng gamot ang buong kusina. Isang pambihirang talino talaga, lagot na, may malaking problema. May malaking gulo. May dumating na malaking tao sa bayan. Ang pangalawang komandante ng hukbong hilaga, si Li Zuan. At sa ilalim ng kapangyarihan ni Li Zuan, may dala siyang isang dalubhasa sa mga pormasayon mula sa Chonji Pavilion. Naka-lockdown ang buong bayan ngayon. At naghahalughog sila sa bawat bahay. Hindi lang simpleng permit sa paglalakbay ang hinahanap nila, kundi gumagamit sila ng mahiwagang plaka para galugarin ang paligid. Kahit anong may buhay na naglalabas ng mahiwagang enerhiya.
ay hindi makakaligtas sa kapangyarihan ng Chonji Pavilion. Dalubhasa sila sa pagbasa ng mga porma sayon. Paano nagawang utusan ng kapatid ko ang ganoon kalakas na sekta? Hindi lang ito simpleng pag-uusig ng mga sundalo, kundi isang pag-atake na mula sa mga makapangyarihang masters. Nagsimula nang maghalugog ang mga gwardya mula sa silangang bahagi ng lungsod. Sa loob ng isang oras, mararating na nila ang kalye natin. Katapusan na natin. Tapos na ang lahat. Naparami yata ang nailagay kong asin. Ikaw, nakuha mo pang kumain sa lagay na yan. Pangatlong batas para sa mga katulong, ang pagkaing ikaw mismo ang nagluto. Kahit nakaluhod ka, kailangang ubusin mo. Manatili kayo rito at huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. May jijibane lang ako sandali. Kamusta ang lagay sa ate ko? Kakaiba. Hindi lang magulo ang enerhiyang espiritual dito. Parang may kung anong puwersang pilit na nanggugulo rito. Pero hindi sila makakatakas. Tinamaan ng mahiwagang payong ng puso't ugat ang demonyong Reyna. Kaya tiyak na nagkakagulo na ngayon ang kanyang aura. Hanggat narito siya, siguradong mahahanap at makakaladkad natin siya palabas. General, may isang mahusay na manghuhula na naglatag ng kanyang pwesto sa unahan natin. Sabi niya, sa loob ng 3 araw ay makakaranas ako ng isang madugong sakuna. At pagkalabas ko nga ng pinto, nadulas agad ako at natamba. Kalad ka rin yan palabas at pugutan ng ulo. General, huwag naman po. Isang totoong buhay na propeta ang ginoong iyon. Nahulaan niya na ang asawa kong 3 taon nang nawawala, ay babalik na ngayong araw. Tingnan niyo, wahahaha. Sino namang manloloko ang nangangahas na Somaire sa aking mahiwagang porma sayon? General, kailangan na nating paalisin agad ang mga tao rito. Isang hula kay Chen Hui, 10 barya lang. Walang bayad kapag hindi tumama, lapastangan. Sa harap ng general, nagagawa mo pang magpanggap. Magiting na kawal, huwag naman sanang ganyan kainit ang ulo mo. May madilim na aura sa pagitan ng iyong mga kilay. Natatakot akong sa lalong madaling panahon ay makakaranas ka ng matinding digmaan. At tatalsik ang dugo mo ng hanggang 5 talampakan. Kung ganoon, nais kong marinig mula sa iyo, Ginoo. Saan manggagaling ang sakunang sinasabi mo? Mayroon kang 3 sakuna. Ang unang sakuna ay nasa Hilaga. Ang iyong pagtungo sa timog para sugpuin ang rebelyon ay tila kahanga-hanga. Ngunit sa katunayan, nasusunog na ang sarili mong bakuran. Ang iyong bise-general na naiwan para magbantay sa Hilagang Jing ay palihim ng nakikipag-ugnayan sa palasyo ng mga barbaro sa Hilaga. Sa loob ng hindi lalampas sa 10 araw, ang 3 lalawigan ng Hilagang Jing ay liliyab sa gitna ng digmaan. Ang karangalang makukuha mo sa pagsugpo sa rebelyon ay baka maging kasalanan mo dahil sa pagkawala ng iyong nasasakupan. Ang ikalawang sakuna ay nagmumula sa loob. Hindi ka talaga tapat na pinaglilingkuran ng matandang si Ginoong Ge. Mayroon siyang lihim na kasunduan sa kasalukuyang Reyna Ina. Ang pakay niya sa pagparito ay hindi para tulungan kang manghuli ng tao, kundi ang maghanap ng isang bagay. Kapag nakuha na niya ang bagay na iyon, agad kanyang papatayin para patahimikin. Kalokohan ng mga pinagsasabi mo. At tungkol naman sa pangatlong kamalasan, lumabas ka ngayong araw. At ginalit mo ako. Tapos na ang panghuhula ko para sa araw na ito. Bumalik ka at sabihin mo sa bago mong Panginoon na ang trono niya ay hiniram lang. At oras na para ibalik ito. Anong klaseng halimaw ba ang taong ito? Noong una, akala ko nagmamayabang lang ang bulag na iyon. Pero ngayon, mukhang mas malakas pa pala siya kaysa sa inaakala natin. Sige na, ihinto mo na ang pakitang tao na yan. Mag-impake ka na ng mga gamit, at maghanda na tayong umalis. Palalagpasin na lang ba natin sila ng ganoon kadali? Mapanganib yun, parang nagpalaya lang tayo ng kaaway. Bakit? Gusto mo pa ba silang patuloyin para magtanghalian? Tagahula lang ako. Wala na akong pakialam kung mamatay man siya o hindi. Pero, ang pang-apat na alituntunin para sa mga katulong, huwag magsisimula sa salitang pero, dahil nagmumukha kang tangan yan. Ang maglakas loob na kausapin ng Empress ng ganoon. Sa buong kasaysayan, tila siya pa lang ang nakagawa nito. Saan tayo pupunta ngayon? Sa Zuoxian Tavern sa bayan ng Pingyang. Napakasarap ng pork knuckle doon. Tara, kain na tayo. Kapag nakabawi na ng lakas si Li Zuan, ang una niyang gagawin ay isara ang buong lungsod. Ang pagpunta natin sa Zuoxian Tavern ngayon ay parang kusang pagpasok sa bitag. Hindi siya maglalakas loob. Gutom na ako.
Nabalitaan mo ba? May dumating na buhay na Diyos sa kanlurang kalye. Anong buhay na Diyos? Isang Diyos na bumaba sa lupa. Sa isang turo lang ng daliri niya, natalo ang mga sundalo at napaluhod silang lahat. Mali, mali. Isang bulag na Diyos. Isang banal na kidlat mula sa langit ang bumaba. At winasak nito maging ang espada ni General Lee. Kagalang-galang na immortal, isang malaking karangalan ang inyong pagdating. Ipagpaumanhin ninyo kung hindi ko kayo nasalubong ng maayos sa aking munting taberna. 1 kilo ng espesyal na pata ng baboy. Isang banga ng pulang alak. 4 na iba't ibang putahe. At gusto ko ng isang tahimik at pribadong silid. Mayroon po kaming unang silid ng langit na palaging nakareserba para sa inyo. Bakit mo ako tinititigan? Kumain ka na. Hindi na masarap yan kapag lumamig. Katulong, ipagbuhos mo ako ng alak. Paano ba talaga tayo makakaalis dito? Kahit na natakot mo si Lee Zuan sa ngayon. Kapag nahimasmasan na siya, tiyak na kamatayan pa rin ang naghihintay sa atin. Masarap ang alak, bakit ka ba nagmamadali? Kailangan natin ng sasakyan para makaalis sa bayan ng Pingyang. Sasakyan. Huwag ka lang tumitig dyan, kumain ka rin. Kailangan na nating maglakbay mamaya. Ngayong dapit hapon, may dadaan na karuwahe mula sa timog na pintuan patungo sa kabisera. Malawak ang loob nito at may mabangong insenso. Napakasarap sakyan. Iyon ang sasakyan natin. Pangkat iyon ng mga karuwahe para sa supply ng militar ni Lee Zuan. Mga alay na sadyang inihanda para lang pasayahin ng aking kapatid. Napakahigpit ng bantay doon. Paano natin magagawa yon? Kaya nga sinabi kong hihiramin natin. Ang paghiram ng bagay sa may-ari. Paano yon magiging pagnanakaw? Tuntunin lang ito ng magandang asal. Kabkuban ang buong gusali ng Zuaxian. Huwag ninyong hayaang makalabas kahit isang langaw. Wala akong layunin na kayo ay makalaban, Ginoo. Ngunit ang masamang reynang iyan ay nanggugulo sa kaharian. At siya ay itinuturing na kaaway ng ating imperyo. Kaya pakiusap, Ginoo, isuko ninyo sa akin ang masamang reynang iyan. Handa akong magbayad sa inyo ng 10,000 piraso ng ginto. Kasama na ang pinakamagandang kwadra ng kabayo sa 3 lalawigan ng Beijing bilang pasasalamat. Ang alok na ito ay isang toksong hindi matatanggihan ng kahit sino. Una sa lahat, siya ay aking katulong ngayon. Hindi siya kung sinong masamang reyna. Pangalawa, saan ba galing ang kumpay sa kabayuhang sinasabi mo? Napatuyo ba yan ng maayos para mawala ang umid? Ang lahi ba ng mga kabayo ay mula sa mababangis na kabayo ng hilagang tribo? O ang dambuhalang kabayo ng kanluran? Kamusta naman ang pangkalahatang pangangasiwa sa kanila? Sobra kasi akong pihikan pagdating sa masasakyan ko. Iyan ba talaga ang mahalaga ngayon? Hindi ba 10,000 ginto ang usapan? Bakit napunta sa pagkain ng kabayo ang usapan? Hindi mo ba masagot? Wala ka man lang kaunting katapatan. Mukhang hindi na magkakasundo sa negosyong ito. Sandali lang, Ginoo. Ito ang bulwagan ng Chonji sa kuta ng Shenlong. Kaya ng kayamanang ito na magkulong ng isang buong espasyo. Basta't isuko mo lang ang demonyong reyna, Ginoo. Mapapasaiyo na ang bagay na ito. Nakasaad sa mga lihim na talaan ng palasyo, na ang Shenlong ay isang sinaunang banal na kagamitan. Mukhang natutukso na ang bulag na ito. Naalala ko na. Hindi ba yan ang ginamit ko noon para sa baluktot na puno sa bahay namin? Para lang ituwid ito. Sinong mag-aakalang narito pa rin pala yan pagkatapos ng maraming taon? Ginamit para ituwid ang puno. Kumain ka na nga, lumalamig na. Isang sinaunang banal na kagamitan. Ang ginamit para ituwid ang puno, bakit ka nakatulala riyan? Iligpit mo na ang mga mangkok. Kailangan nating tumakas mamaya. Walang lakas kapag hindi busog. Anong balak mong gawin? Napakasimple. Unang hakbang, kumain. Pangalawang hakbang, bumaba. Pangatlong hakbang, umuwi. Sabihin mo naman yung maiintindihan ko. Ang ginagawa ng Shenlong Manor ay ginugulo nito ang espiritual na lakas ng espasyo para makagawa ng isang nakakulong na dimensyon. Medyo masalimuot nga yun. Pero syempre, ang bawat mahiwagang forma sayon ay may sentro. At ang sentro ng bagay na ito ay wala sa tansong kaong iyon, kundi nasa taong gumagamit nito. Maging mas tiyak ka nga. Nasa kaliwang buto ng ilong ni Lee Zuan. Sigurado ka ba? Ako ang nagdisenyo niyan. Paano akong hindi makasisiguro? Noon, para madali lang buksan at isara. Nilagyan ko ito ng switch na gumagana sa simpleng hininga. Sinong mag-aakalang magiging ganoon katanga ang mga sumunod na henerasyon? At naiwala pa ang gabay sa paggamit nito. Ang alam lang nila ay pilitin itong buksan gamit ang lakas. Tuwing gagamitin, kailangan pang magbuhat ng malaking kahon palabas. Hindi ba nakakapagod yun? Pinapahirapan nyo pa ang isang general na nasa ikapitong antas ng pag-ipon ng chi, na sumunod at huminga lang ng malalim. Kaya nga naman, ang mga komplikadong bagay ay dapat ipaubaya sa mga eksperto.
Katulong, pumunta ka roon at buksan mo ang bintana. Ayaw mo sa mabuting usapan, ha? Gusto mo talaga ng dahas. Dahil matigas ang ulo mo, Ginoo. Huwag mo akong sisihin kung mawalan ako ng galang. Ilabas ang kapangyarihan, dudurugin ko ang buong gusaling ito hanggang sa maging patag na lupa. Mahusay ang ginawa mo. Tamang-tama ang oras ng pagbukas mo ng bintana. Tara, bumaba na tayo. Huwag mong kalimutang magbayad. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ibinabalik ko lang ito sa tunay na may-ari. Kukunin ko na ito. Hindi ito simpleng pag-unawa sa Dao, kundi ito ay kapangyarihan ng mga immortal. At saka, hihiramin ko muna ang karwaheng pang-alay mo na patungong kabisera. Maganda ang telang sutla sa loob ng karwahe. Tamang-tama para gawing sapin sa upuan. Utos ng general. Walang sino mang harang sa kanila. Paraanin sila, bilasan ninyo, paraanin ninyo sila. Mula sa pagiging isang emperoress hanggang sa maging katulong. At ngayon, nakasakay pa sa karwahe ng kaaway. Ano ba talaga ang balak ng lalaking ito? Ng immortal na ito? Patungo ba tayo sa kabisera? Hindi ba tayo pupunta sa Yunmeng? Mas gusto kong dumaan sa ilog, nahihilo ako sa biyahe sa lupa kaya gusto kong sumakay ng bangka. Ibahin ang daan patungong Yunmeng. Doon sa Yunmeng. Doon matatagpuan ang pamilya Nangong ng aking ina. Ang huling natitirang lihim na teritoryo ng kanilang angkan. Ang bulag na ito. Gumagawa lang ba talaga siya kung ano ang magustuhan niya o alam niya ang lahat ng bagay? Ano ba talaga ang binabalak mo? Ang sabi mong pupunta ka sa Yunmengzi. Hindi yan nagkataon lang. Alam mong teritoryo ng pamilyang Nangong ang lugar na iyon. Pamilyang Nangong. Iyong pamilya na mahilig mag-ukit ng mga disenyo sa tahila ng bubong. Maganda naman ang panlasa nila. Medyo pangit lang ang gawa. Ang dahilan kaya ako pupunta sa Yunmengzi ay dahil lang napakasarap ng malutong na silverfish doon. Di hamak na mas masarap ito kaysa sa malinamnam na pata sa bayan ng Pingyang. Pero, alam mo ba, na ipinadala ng kapatid kong babae ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Zhao Wuji, ang Dagwang Marquis, papuntang Yunmengzi para lipulin ang mga natitirang tagasunod ng dating dinastiya. Hindi ko kilala si Zhao Wuji. Ngayon ko lang narinig yan. Masarap ba siyang magluto? Hindi siya kusinero. Isa siyang malupit na mamamatay tao. Kung pupunta tayo sa Yunmengzi ngayon, siguradong makakasalubong natin siya. Aba, sakto pala. Para hindi ko na siya kailangang hanapin pa. Masarap naman maupo sa karwaheng ito. Pero napakabagal naman. Para lang gumagapang na pagong. Mas mabuting matapos agad ang trabaho. Para makarating agad tayo sa kabisera. Sa kabisera. Seryoso ka bang tutulungan mo akong bawiin ang aking trono? Tutulungan ka, huwag kang mag-ilusyon. Gusto ko lang pumunta sa kabangyaman ng palasyo mo, para kunin ang ilang bagay na naiwan ko roon noon. At sabay na rin, hihilahin ko pababa ang kapatid mong babae mula sa upuan ko. Sa upuan mo. Oo nga. Ang tronong dragon na iyon ay inukit ko mismo mula sa isang buong piraso ng Starwood. Noon, dahil napatigasan ako roon. Kaya hinayaan ko na lang sa palasyo bilang palamuti. Pero kinuha ito ng pamilya Luonyo at itinuring na parang kayamanan. At ipinasa pa sa bawat henerasyon. Napaka-ignorante nyo naman. Ang pinakamataas na simbolo ng kapangyarihan ng silangang imperyo, ang tronong dragon ng dakilang tagapagtatag, ay isa lamang palang lumang kasangkapan na itinapon ng bulag na ito. Kung magpapatuloy pa ako sa pagtatanong, baka lumabas na ang buong kasaysayan ng silangang imperyo, ay naitatag lang pala mula sa mga basurang muli niyang pinakinabangan. Ang paraan mo ng pagpapadaloy ng panloob na lakas ay ang banal na sining ng dugong babae ng pamilyang Nangong, hindi ba? Masyadong naging makitid ang tinahak mong landas. Ang pagpapadaloy ng lakas sa katawan ay panimula lamang. Ang tunay na pinakapuso nito ay ang paggamit sa iyong mga meridian bilang hurno, upang kumuha ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa para pandiin ang iyong kaluluwa. Ngunit binaligtad mo ang pagsasanay mo. Ginawa mong panggatong ang sarili mong kaluluwa para lamang painitin at palakasin ang iyong dugo. Napakalaking pagsasayang ng natatanging Reg Along ito. Sa ilang casual na salita lamang niya, ay naitaas niya agad ang isang sining ng antas langit, sa isang hindi sukat akaling antas. Hindi lang ito simpleng paggabay.
Ito ay isang bagong paglikha. Sayang lang, masyadong maraming dugo ang Dom anak. Kaya natakot at nagtakbuhan tuloy ang mga isda. Katulong, bumaba ka na sa karwahe at magtrabaho na. Ha. Pagkatapos ng mahabang paghahanap na walang nakita, ngayon ay nakuha ko na ito ng walang kahirap-hirap. Demonyong Reyna, kusa ka palang nagpahuli sa sarili mong bitag. Nag-aalala pa naman ako kung paano huhulihin ang mga natitirang kampa ng pamilyang Nangong. Ngunit heto ka at kusang naghatid ng sarili mo sa akin. Mabuti na rin para mahuli ko kayong lahat ng sabay-sabay. Para makahingi ng gantimpala sa kanyang kamahalan. Zhao Wuji, kakampi ka ng mga malulupit na maniniil. At pinapatay mo ang mga tapat na lingkod. Ngayong araw, ipapairal ko ang katarungan sa ngalan ng langit. At nilinisin ko ang ating pangkat mula sa mga tulad mo. Ikaw lang. Isang asong gala na bali ang gulugod. Ay naglalakas loob pang tumahol ng ganyan sa harap ko. Tingnan natin kung paano ko muna wawasakin ang iyong sining sa pakikipaglaban. Bago kita igapos pabalik sa kabisera. Para ay paranas ko sa iyo kung paano maging mas masahol pa sa kamatayan ang mabuhay. Palad ng dugong buhangin. Umatras ka, bulag na naghahanap ng kamatayan. Ang aking kamay. Hindi ito tumama sa dibdib ng tao, kundi para bang tumama ito sa isang walang lamang kalawakan ng mga bituin. Naglaho ang aking enerhiya ng dugong pagpatay. Masyadong marumi ang iyong dugo. Anong klaseng walang kwentang sining ba ang pinagsasasanay mo? Sayang ang magandang enerhiya ng dugo't buhay. Kasambaho na ngayon ng maruming kanal. B. Bitawan mo ako. Ha. Sa isang ihip. Isang ihip lang talaga. Sino? Sino ka ba? Talaga. Ang ingay mo. Ha. Ang tagal mong nilinis, tapos ito lang pala ang mapapala mo. Masyadong maraming dumi, napakahina naman ng enerhiya. Kahit ibigay ko pa ito sa asong bantay sa likod bahay ko bilang larwang pangkagat. Rereklamo pa yon dahil baka mabali lang ang ngipin niya. Hoy, ikaw na may pinakamagarbong suot dyan. Oo, ikaw nga. Kay kagalang-galang na. Tinatawag niyo po ba ako, maganda ang barko ninyo? Sinasamsam ko na ito. Ngayon, iakyat niyo na ang inyong Panginoon sa barko. Tapos, isama niyo ang iba pa at sumakay kayo sa maliliit at sirang bangkang yan. Players. Tapos na ba? HMM. Alila, bakit nakatunganga ka pa riyan? Sumakay ka na sa barko. Pumunta ka sa kusina at tingnan mo kung may pagkain doon, gutom na ako. Napakalakas, misteryoso, at pabago-bago ang isip ng taong ito. Sa harap ng ganap na kapangyarihan. Ano pa ang pagkakaiba ng isang master sa isang dakilang master? Bakit hindi ka pa sumasampa? Gusto mo bang maging pagkain ng lamok sa dalampasigan? Naamoy ko na ang pilak na isda sa unahan. Kapag hindi pa tayo kumilos, mawawala na sila pagsapit ng umaga. Hayaan na nga, hanapin muna natin ang pilak na isda. Wala nang mas mahalaga pa sa pagkain. Bakit ba unti-unti na akong natutulad sa kanya? Sa pagkakataong ito, titiyakin kong hindi na magrereklamo ang bulag na yon, na naparami ang asin. Sige, kain na. Sakto ang pagkakaluto nito. Malutong sa labas, makatas at malambot sa loob. Gumamit ng 7 tiyan ng mantika ng baboy at 3 tiyan ng mantika ng canola na may kaunting dahon ng perila para pantanggal ng lansa. Mukhang kawili-wili nga. Ginamit din ng tinik ng isda para sa sabaw. Hinaluan ko ng luya at chonma.
Sa pamilya mo ba galing ang Chonman na yan? Para mapawi ang lamig na dala ng isda, saka para mapayapa rin ang iyong diwa. Magandang ideya. Sa amoy pa lang, alam mo na ang bawat hakbang. At natutukoy mo ng malinaw ang bawat sahog. Mas matindi pa ang kaba ko rito kaysa nung naghihintay ako ng ulat ng 1,000,000 hukbo sa palasyo ng Jinlen. Talagang nakaka-tense. Kamusta ang lasa? Ang asin. Masyado pa ring marami. Pero sa pagkakataong ito, kaunti na lang ang labis. Kumpara roon sa napakaalat na inihaw na hamon noong nakaraan. Malaki ang naging pag-unlad mo. Nararapat kang purihin. Ano ito? Mga recipe basta ko na lang isinulat noong kabataan ko. Naglalaman yan ng mga paraan ng paghahanda para sa 972 uri ng sangkap. At mga teknik sa pagluluto para sa 3,645 putahe. Ang tagapagtatag ng inyong Zuan NV Sutra ay naging inspirasyon ng librong ito noon. Kaya niya natutunang gamitin ang panloob na lakas para kontrolin ang apoy. At nagtatag ng isang dakilang sekta, ang pinakaiingatang lihim ng pamilyang Nangong, na pinagmulan ng inspirasyon para sa makapangyarihang sining. Ay isa lang palang aklat ng mga recipe. Dahil nakikita ko ang pagsisikap mo, ibibigay ko na ito sa iyo bilang gantimpala. Huwag mo muna akong istorbohin. Gusto ko munang matulog, bago sumikat ang araw. Dalhin mo ang barko sa isla ng Hamog. Doon nagtatago ang mga walang kwentang tagapagmana ng pamilyang Nangong. Ang isla ng Hamog ay laging nababalutan ng nakalalasong usok buong taon. At puno ito ng mga nakatagong batuhan sa ilalim ng dagat. Sinasabing sa bawat 10 barkong dadaan doon, siyam ang lumulubog. Doon nga nagtatago ang mga Nangong. Ang itim na mensahero ng Chonji Pavilion. Si Nangong Shi. Tiya. Bukod sa akin, siya na lang. Ang tanging natitirang direktang kadugo ng pamilyang Nangong. Mukhang may malaking problema. Anong problema? May kakaiba ba sa silid na ito? Ano yun? Isang uri ng nilalang na maraming taon ko nang hindi nakikita. Isang napakasamang salot na nilalang. Linta. Isang uri ng linta na sumisipsip ng espiritual na enerhiya. At ang lintang to, kasing laki ng isang buong bundok. Linta nga. Hindi to tulad ng maliliit na lintang iniisip mo. May dambuhalang nilalang na nakadapa sa ilalim natin. Natutulog siya ngayon. Pero yung ingay na ginawa natin kanina, pati na rin ang huni ng hanggal na ibong yon. Mukhang nabulabog at nagising natin siya. Anong dambuhalang nilalang? Ano namang makikita rito sa tubig? Hindi ba't mga isda lang naman yan? Kahit malaki yan, hanggang saan lang ba ang ay lalaki niyan? Ha? Sandali, may hindi tama. Bakit yumayanig ng ganito kalakas ang bangka natin? Di Diyos ko. Anong klaseng halimaw to? Hindi yan burol. Katawan yan ng isang buhay na nilalang. Ang tawag sa kanya ay sinaunang linta ng espiritu. Nabubuhay siya sa pamamagitan ng paghigop ng espiritual na enerhiya ng mundo. Karaniwan siyang natutulog sa pinakamalalim na bahagi ng ugat ng enerhiya. At baka hindi man lang magising kahit isang beses sa loob ng libo-libong taon. Ang swerte naman natin. Nakasalubong natin siya. Swerte pa ba yun? Kamatayan to, napakamalas naman natin. Mga Diyos ko, iligtas niyo po kami. May kahinaan ba ang bagay na yan? Masyadong makapal ang balat niya, hindi yan matatablan ng mga ordinaryong espada. Sa sobrang lakas niya, kaya niyang magpalubog ng mga karagatan at wala siyang isip. Umatake lang siya sa kahit anong buhay na bagay gamit ang kanyang likas na instinto. At saka nga pala, yung pampasipsip sa loob ng bibig niya. Kaya nitong ubusin sa isang iglap, ang buong lakas ng isang mandirigmang may mataas na antas. Pero paniguradong may paraan para labanan yan, di ba? Alin sa dalawa, hintayin nating mabusog siya at kusang matulog ulit.
O bugbugin natin siya hanggang sa sumuko. Patay na. Katapusan na natin. Yung 300 pilak na itinago ko sa ilalim ng kama sa Pandayan. Kung sino man ang makakuha noon, sa kanya na. Bakit hindi ka pa kumikilos? Nag-iisip pa ako kung anong paraan ang hindi masyadong nakakapagod. Sayang naman kasi kung papatayin ko lang agad. Ang taong to talaga, may naipon siyang hindi bababa sa 3,000 taon ng purong espiritual na enerhiya sa katawan niya. Kapag sumabog yan, mapapatag sa lupa ang buong Yanmengs. Ang mga tao ng pamilya Nangong, at malamang pati ang tita mo, masasama sa hukay. Kung ganoon, anong gagawin natin? Kaya nga nag-iisip ako, kung pwede ba natin siyang gawing barko natin. Ano, ganoon na lang ba kadali magdesisyon? Alalay. Akin na nga yung libro mo ng kahihiyan. Lihim na aklat yan na maihahambing sa isang antas langit na kapangyarihan. Anong ipinakain mo sa kanya? Wala naman, yung pahina lang. Na naglalaman kung paano lutuin ang braised na bituka ng baboy. Para sa isang nilalang na gawa sa purong espiritual na enerhiya. Ang mga maruming kaisipan at kapangyarihan ng batas ay mas nakamamatay pa sa lason. Patay na ba? Hindi pa. Binago ko lang ang kaluluwa niya. Mula ngayon, siya na ang barko natin. Tara, punta tayo sa control room. Sinwerte tayo rito. Pagtiyagaan muna natin to. Automatikong nabigasyon. Boses lang ang utos. Pumunta sa isla ng hamog. Ha ha ha. Ako na si Ginoong Wang, nakasakay na sa kalisya, karuwahe, at kung ano-ano pa. Pero walang tatalo sa bagay na to. Paano niya ba napaamo ang isang sinaunang dambuhala, at ginawang isang masoneryang speedboat? Siguradong nasa librong ito ang sagot. Nasa harap na natin ang isla ng hamog. Si Luo Qingli ng pamilya Nangong. Naparito upang magbigay galang. Ang Emperatress. Walang Emperatress dito. Isa lamang akong kaapo-apuhan ng pamilya Nangong. Nasaan si Nangong yan? May mahalaga akong sasabihin sa family head, nasa meeting hall siya. Ihahatid ko na kayo roon. Qingli, talaga bang ikaw yan? Tiyo. Tumayo ka riyan, bilis, paano ka napunta rito? Nakahanda ang mga bitag sa buong paligid sa labas. Mahaba ang kwentong ito. Naparito ako ngayon. Dahil may isang napaka-importanteng bagay na hindi na makakapaghintay pa, ang Chonji Pavilion. Napakatapang naman ng Chonji Pavilion na yan. Nangahas talaga silang galawin si Zaire. Naging napakalupit ng Chonji Pavilion kaninang umaga pa lang. At si Ate Shi. At ngayong nasa kamay na nila siya. Natatakot akong baka hindi na siya makaligtas. Ang Jade ng Yunmeng ang huling panangga ng pamilya Nangong natin. Kapag isinuko natin ito, daan-daang buhay ng ating pamilya ang malalantad sa imperyo. At sa kanilang madugong patalim, pero si Zaire yun. Hindi naman natin pwedeng pabayaan na lang siyang mamatay ang pananatili ng ating pamilya. At ang buhay ng iisang tao. Napakabigat na pagpipilian ito. Itong dambana ng mga ninuno ninyo. Hindi yata maganda ang feng shui rito Itong forma sayo ng enerhiya. Sinong hilaw na eksperto ang naglagay nito? Ang mismong puso ng forma sayon ay inilagay sa pangunahing haligi. Gusto ba nilang gumuho agad ang dambanang ito? At ang mga halijing iyon, nakasulat ng pabaligtad ang mga mahiwagang simbolo roon. Imbis na mag-ipon ng espiritual na lakas, nilalabas pa nito ang enerhiya. Kaya naman pala laging nanghihina at walang lakas ang mga tao rito sa isla ninyo. Kapag nagtagal pa kayo sa lugar na ito, maging ang mga buhay ay sisipsipin ng lakas hanggang sa maging tuyong bangkay. Ang pormasyong nagtatanggol sa islang ito ang pinakamalaking lihim ng pamilya Nangong.
Isang bulag lang siya, paano niya ito nalaman? Sino po kayo, Ginoo? Huwag kang magsalita ng kung ano-anong kalokohan. Huwag mong guluhin ang katahimikan ng pamilya Nangang. Dito. Dito ang tunay na puso ng Porma Sion. Kaso, matagal nang sumengga ang lahat ng enerhiya rito. Hindi lang basta naayos ang pormasyong nagtatanggol sa isla, kundi naging mas malakas pa ito ng mahigit 10 beses kaysa sa dati nitong lakas. Ngayong maayos na ang feng shui rito. Pwede na ba tayong maupo para pag-usapan kung paano siya ililigtas? Ginoo, mangyaring maupo po kayo rito sa tanging upuan. Taba, balatan mo nga ito para sa akin. Sige po, mahal na immortal, sandali lang po. Alalay ng isang immortal. Alalay ng isang katulong. Eksperto sa pagbabalat sa loob ng 100 taon. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, Ginoo. Hinding-hindi ito malilimutan ng pamilyang Nangang habang buhay. Kaya lang, ang bagong Yunmeng Core na ito ang tanging susi na kumokontrol sa dakilang depensa. Sa sandaling umalis ito sa isla, tuluyang mawawala ng bisa ang buong depensa. Kapag nangyari iyon, maaari nang sumalakay sa isla ang Chonji Pavilion at ang mga aso ng palasyo anumang oras. At ang daan-daang buhay sa aming pamilyang Nangang ay malalagay sa panganib. Ang tinutukoy mo ba ay ito? Masyadong mahina ang lumang core ng enerhiya. Marami pang dumi sa loob. Kapag matagal nang ginagamit, naglalabas pa ito ng radyasyon. Masama iyon sa katawan. Pero ito namang bago. Ligtas sa kalikasan at walang polusyon. Matagal maubos ang enerhiya nito. Isang beses mo lang i-charge, tatagal na ng 1,000 taon. Kamusta naman? Ayos ba ang serbisyong ibinigay ko sa inyo? Mayroon pa bang bagay na hindi kayang gawin ng bulag na ito? Ang ibig ninyong sabihin, Ginoo, maaari nating gamitin ang bago na ito para bawiin si Zaire. Bawiin, bakit natin ipagpapalit? Kapag kinalaban mo ang bata, tiyak na re-resback ang matanda. Hindi mo ba alam ang simpleng batas na yan? Direkta na lang tayong pumunta sa mismong kuta nila, at agawin siya pabalik ng pilit, mas madali di ba? At habang nandoon tayo, tingnan na rin natin kung may iba pa silang kayamanan para makuha na natin. Nagbibiro lang kayo, Ginoo. Ang lungsod ng Chonji mismo ay isang dambuhalang kuta ng mga spell at depensa. At ang pinakamalakas na eksperto roon, si Chanyanzi. Balita rito ay lampas pa sa antas ng isang dakilang master ang lakas niya. Ang tinutukoy mo ba ay ang matandang si Chanyanzi? Nako, napakasama ng ugali niyan kapag natatalo sa laro. Noong naglaro kami ng Ahid Race noon, matapos matalo ng 3 beses na sunod-sunod, kinain niya ang mismong chessboard. Lumipas na ang napakaraming taon. Hindi ko lang alam kung natunaw na ba yun sa tiyan niya. Sige na, huwag ka nang sumimangot riyan. Gutom na ako, kailan ba ihahanda ang hapunan ninyo? Pagkatapos nating kumain, pupunta tayo roon sa tinatawag nilang Wangyo platform. Tingnan ko nga kung sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na galawin ang kamag-anak ng aking utusan. Medyo bago sa akin ang pakiramdam na may nagtatanggol sa likod ko. Pero hindi naman masama. Ang espiritual na lakas na nagamit niya sa pag-aayos ng depensa. Naibalik ba niyang lahat sa pagkain? Huwag ka nang tumunganga riyan, utusan ko. Maghanda ka na, aalis na tayo. Aalis na ngayon din. May isang araw pa bago ang usapan natin sa templo ng Chonji. Sinong nagsabing pupunta tayo sa dambana ng buwan? Diretso na tayo sa mismong kuta nila sa lungsod ng Chonji. Ako ang nakakaalam. Rouge 1, buksan mo ang gabay patungo sa lungsod ng Chonji. Piliin mo ang pinakamaikling ruta. Tara na, kapag nagpatumpik-tumpik ka pa, baka gawin ng sabaw ang tiya mo doon. Sa pagsunod ko sa bulag na ito, marahil sa buong buhay ko, ay hindi ko na mararanasang mamuhay ng normal. Pero hindi ko alam kung bakit. May kaunti akong nadaramang pananabik. Limang taon ko nang pinag-aaralan ng laro ng Ahid Race na ito pero wala pa ring solusyon. Ang nakapagtataka, magulo at malabo ang takbo ng tadhana. Sino kayang salot ang gamulo sa takbo ng kapalaran? Pinuno, masamang balita po. Sa labas po ng tarangkahan.
May dambuhala, may halimaw pong dumating. Bakit ka natataranta? Protektado ang lungsod ng Chonji ng isang sinaunang mahiwagang depensa. Kahit pa magsanib puwersa ang 7 kaharian, hinding-hindi nila ito magigiba. Oh, siya. Siya nga, paano napunta rito ang mapanirang Diyos na iyan? 怎么出山了？ Bilis, tawagin ninyo si Elder Qingshen. 长老， Sabihin mong itigil na agad ang plano ngayon din. Pakawalan niyo ang bihag, hindi, ihatid niyo siya ng may buong paggalang sa labas. Ang depensang ito ay nakatali sa mismong ugat ng mga bundok at lupa. Patuloy itong nagbabago kaya hindi magiging madaling sirain ito ng puwersahan. Oo nga, medyo mahirap ng sirain. Matalino ang gumawa ng depensang ito. Sayang lang dahil tila hindi niya lubos na nauunawaan ang konsepto ng balanseng enerhiya. Rouge 1. Ibilis mo pa ng todo. Banggain mo ulit. Siguraduhin mong ulo ang ipambabangga mo. Isa pa, at tiyak na madudurog na yan. Mahina pa rin ang kalidad. Bibigyan ko to ng bagsak na marka. Tia Qingyo. Bilis, umalis ka na rito, mapanganib dito. Huwag mo na akong isipin. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero basta't kasama ko ang bulag na yon. Nagkakaroon ako ng kakaibang lakas ng loob. Sino kayang dakilang eksperto ang bumisita sa aming lungsod ng Chonji? Paumanhin kung hindi namin kayo nasalubong ng maayos. Baka may hindi lang tayo pagkakaintindihan dito. Dinukot ninyo ang pamilya ng aking katulong. Nandito ako para bawiin sila. At makatwiran naman siguro na humingi rin ako ng bayad para sa trauma nila, di ba? Pakakawalan na po namin sila ngayon din. Mahal na panauhin na ibalik na po namin ang mga tao. Pwede na ba kaming? Tinatamad na akong singilin kayo para sa trauma na idinulot ninyo. Pero mukhang kailangan ng i-upgrade ang tarangkahan ng sekta ninyo. Libre ko na kayong tutulungang mag-update ng sistema. Babala, may nakitang maraming paulit-ulit na code at mga butas sa Loika. Sistema, magsisimula na ang kumpletong pag-reset at pag-format ng system. Nililinis na ang mga file na kumakain ng malaking espasyo. Na-upgrade na ang sistema sa bersyong 7.0. Idinagdag ang pagpaparehistro ng mga bisita. Mabilis ang pag-ulat sa isang pindot at anti-harassment mode. Dakilang immortal. Hinak nyo po ba ang Chonji Pavilion? Anong hinay? Ang tawag dito, kawang gawa sa teknolohiya. Ako na ang system administrator nila ngayon. Kaya sa susunod na mangidap pa sila ng tao. Imumute ko silang lahat at puputulan ng internet ng 1 buwan. Sige na, nailigtas na natin sila. Nakanood na rin tayo ng palabas, kaya uwi na tayo. Qingyo, pamayat ka at umitim ka rito ah. Naghirap ka nitong mga nakaraang araw. Ayos lang po ako. Kayo po, Tia, noong binihag kayo rito. Hindi ba kayo pinahirapan? Hindi naman ako pinahirapan. Kaya lang, yung matandang si Qingshen. Araw-araw akong pinupuwersang magsolo ng mga libro. Kung ano-anong panimula sa mga magic formation at talisman. At 72 maling paraan ng pagpapadaloy ng mahiwagang enerhiya. Meron pang ang isa, ang pamagat ay paano. May iwasang maging basurang bakal ang iyong mahiwagang sandata. Puro kakaiba at kakato ang mga aklat lang ang nandito. Hindi ko kayang kabisaduhin ang mga ito. At isang balisa pang nagsasabunot ng buhok habang paikat-ikot sa silid na ito. Tapos pabulong-bulong pa na, lalabas to sa pagsusulit. Lahat ng ito ay mahalagang bahagi sa pagsusulit. Ang mga tao sa loob ng Chonji Pavilion. Siguro, 80% sa kanila ay dahil sa pag-upgrade ng sistema ni Bai Yexing. Kaya sila nabaliw ng tuluyan. Mahal na master, tikman ninyo ito, mukhang masarap ang mga kakanin dito sa Chonji Pavilion. Matamis pero hindi nakakaumay. Natutunaw agad sa bibig. Masyadong maraming asukal. Luma na ang ginamit nilang pinatuyong osmanthus. Kaya kulang sa bango. Hinaluan pa ang harina ng mahigit 70% ng lumang giniling na bigas. Kaya masyadong malagkit sa bibig. Ilayo mo nga yan, nakakaabala sa aking pagsasanay. Para sa akin, masarap naman ito ah. Qingyo. Sino nga pala ang ginoong ito?
Kung sasabihing isa siyang dakilang ermitanyong may pambihirang galing. Pero ang totoo, halos buong oras niya ay inilalaan lang sa pag-iisip kung paano kakain. Kung sasabihin namang tagapagligtas siya, wala naman siyang ibang bukang bibig kundi ang gawin akong alila. Isa lang siyang mapang-abalang pinagkakautangan. Dati, doon ang aking tahanan. Ang puso ng imperyo na buong lakas ko. At buong sigasig na pinamahalaan sa loob ng 3 taon. Pero ngayon, pinamumunuan na ito ng pinakakamumuhian kong kaaway. Nasa unahan na natin ang Luoyang. Qingyu, ano ang plano mong gawin? At kung isasama pa ang mga bagong recruit na eksperto ni Luo Qingyan, hindi bababa sa 300,000 ang naghihintay sa atin. Iilan lang tayo, pero haharapin natin ang anumang ibato nila sa atin. Sa harap ng ganap at walang katulad na kapangyarihan, walang halaga ang bilang ng kalaban. Ang tanging dapat ko na lang ipag-alala ngayon ay ang lagay ng kanyang loob. Baka bigla na lang siyang sumpungin. At isipin niyang hindi maganda ang disenyo ng palasyo. At gustuhin niyang i-upgrade ito ng libre. Kung mangyayari yan, kahit mabawi ko pa ang trono, baka matulog na lang ako sa gitna ng ginagawang palasyo. May paparating. Ang asong langit. Nilalamon ng araw. Hindi. Ito ang enerhiya ng dragon. Sa ngalan ng langit, narito ang utos ng Imperatress, ang demonyong reyna ng nakaraang dinastiya, na gumamit ng maruming kapangyarihan at lumabag sa batas ng kalikasan, ay nagdala ng kapahamakan sa buong kaharian. Ngayong napatunayan ng nagtataglay siya ng binhi ng kasamaan. Mula sa kabilang mundo, ipinag-uutos ang pagpaslang sa demonyong si Luo Qingli. Ang makagagawa nito ay gagawing Panginoon ng 10,000 sambahayan, at gagantimpalaan ng 1,000,000 ginto, na mamanahin pa ng kanyang mga anak. Ito ang utos ng Imperatress. Ang banal na dekreto ng Tianyuan. Ito ang banal na sandata ng kaharian na nilikha pa ng unang emperador. Qingli, bilis, tumakas ka na. Ang ginagamit niya ay ang buong lakas ng tadhana ng silangang imperyo. Maliban na lang kung kaya mong wasakin ang mismong kalangitan at lupa. Kung hindi, hinding-hindi mo yan malalabanan. Ginamit ang tadhana ng bansa bilang server. At ginagamit ang pananalig ng mga mamamayan para sa cloud computing. Para pakilyusan ng mga banal na kawal na ito. Magandang ideya. Isang henyo nga ang nakaisip nito. Kaya lang, sino ba ang sumulat ng dekretong ito? Ang pangit naman ng sulat kamay. Tingnan mo ang karakter na Feng. Ang 3 paalang naguhit ay hindi pantay ang haba at wala sa proporsyon. Walang kabuhay-buhay ang pasimula ng sulat. Mukhang lantang toge na kulang sa nutrisyon. At saka yung karakter na Zhao para sa dekreto. Masyadong malaki ang pagkakasulat sa bahaging ko. Tapos ang bahaging daw naman ay napakaliit. Mukhang mabigat sa taas at tabingi sa ibaba, kulang na kulang sa puwersa. Sa halip, mukha itong gawa ng isang hampas lupa. Kung titingnan ng buong sulat, masyadong mahina ang mga hagod. Magulo ang istruktura, at walang bakas ng kapangyarihang panghari. Ang taong sumulat nito ay halatang may kinatatakutan. Kulang sa tapang. At nagpapanggap lang na matapang pero duwag naman sa loob. Paano niya napansin ang lahat ng yan? Ginoo, hindi po ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Ang mga bantay na ito na may gintong baluti ay hindi tinatabla ng mga espada at sibat. At hindi sila tinatabla ng shenki. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, medyo may kahirapan nga silang harapin. Pero ang pinagmumulan ng kapangyarihan nila ay ang paniniwala ng lahat ng tao sa lupaing ito. Hanggat kinikilala pa ng mga mamamayan ng silangang imperyo ang emperador ng pamilyang Luo. Hindi kailanman mauubos ang kapangyarihan ng sagradong atas na ito. Kung ganoon, wala na palang lunas doon. Sinong nagsabi niyan, ang mga patakaran ay ginawa para basagin? Dahil pinapagana lang ito ng pagkilala ng mga tao. Basta may mas mataas na antas ng pagkilala. Kayang-kaya nitong sapawan yan. Mas mataas na antas ng pagkilala. Oo, isang atas na mas maganda ang pagkakasulat kaysa doon. Mas makatwiran ang nilalaman. At mas may autoridad ang dating, hindi ba't ayos na yun? Saan naman tayo makakahanap ng mas matindi pa sa sulat kamay ng unang emperador, na mas makapangyarihang atas kaysa doon? Ano pang hahanapin natin, isusulat natin ngayon din. Utusan, ihanda ang pluma at tinta. Walang pluma at tinta rito, ang abala naman. Aking mortal na GPS. Pumunta tayo sa pinakamalapit na tindahan ng mga kagamitan sa pagsusulat. Doon sa pinakamalaki, pinakamahal, at pinakasikat na lumang tindahan. Boss, pabili nga. Mo alang-galang na po, maliit na negosyo lamang po ang tindahan naming ito. Ano po ang kailangan ninyo? Ang pinakamagandang papel, ang pinakamagandang tinta, ang pinakamagandang pluma.
Mayroon ba? Bilis, ilabas mo ang pinakatatagong kayamanan ng ating tindahan, ang Yulongshen. Ang pluma ng Haring Lobo. At ang inkstone ng Heihei, bilis at ihanda mo lahat para sa ginoong ito. Mali ang timpla ng pandikit at uling. Masyadong malalaki ang butil ng uling. Kulang ng 3 puntos ang kalidad. Bagsak, hindi maayos ang balanse ng lambot at tigas ng balahibo. Mabigat sa dulo ng 0.1 pulgada, madaling mapagod ang pulso kapag ginamit. Bagsak. Sino ang nagpahintulot sa inyong iukit ang mga salitang Hanmo? Jai sa inkstone na ito. Wala namang kwentang dagdag. Wala talagang kwenta. Ang ganda sana ng piraso ng bato ng kawalan na ito. Pero nasira lang dahil sa 3 sulat na mukhang kalmo pusa. At parang dumi ng baboy. Tuluyan ng nasira. Napakalaking pagsasayang ng magandang bagay. Sadyang napakalaking pagsasayang talaga. Pero, ipinamana pa po ito ng aming dakilang guro. May nakaukit na nga talagang sulat dito. Gusto ko ang bagay na to. Magkano? Sige, magtakda ka ng presyo. Huwag na po kayong magbayad. Huwag na po. Ginoo, isang malaking biyaya po para sa munting tindahan ko na magustuhan ninyo yan. Kunin nyo na po. Sige po, kunin nyo na ang lahat. Hindi ako basta-basta tumatanggap ng libre. At wala rin naman akong silbi sa bagay na to kung itatabi ko lang. Masyadong maraming dumi ang bagay na to. Kunin mo to, durugin mo hanggang sa maging pulbos at ihalo mo sa tinta. Sa susunod, mas mabebenta mo na ang tinta ninyo ng 10 beses ang halaga. Nabili na ang mga gamit. Oo. Ang espesyal na papel na Yulong. Ang hari ng tinta na Jiuzi. At ang walang alikabok na inkstone ng Xinghe. Anong gagawin natin dito? Ikaw ba ang magsusulat o ako na? Papasulatin mo ako ng utos ng hari na mas mabagsik pa sa mismong sulat kamay ng unang emperador. Hindi ko po kaya. Ang sining ko sa pagsusulat. Malayo pa sa antas na magkaroon ng sariling estilo. At lalo namang hindi maihahambing sa gawa ng unang emperador. Sino bang nagsabing gagamitin mo ang sarili mong sulat? Gusto kong maging kamay kita. Kung ano ang sabihin ko, yon ang isusulat mo. Maliwanag. Pero paano naman maisusulat ng kamay ko ang diwa ng iyong pagsulat? Manahimik ka na, huwag ka ng maraming Saturday. Kung magpapatumpik-tumpik pa tayo rito, babagsak na sa atin ang mga lumilipad na basurang bakal sa langit. Hindi ito ang enerhiya ng buhay. At hindi rin ito espiritual na lakas, kundi isang mas malalim at mas purong diwa. Nakita ko nang bumagsak si Li Feng, kung paano nabaluktot ang mga linya ng batas ng mundo, kusa nang nabubuo ang tinta, kung paano nagagalak at sumasayaw ang enerhiya ng langit at lupa para rito. Ito ang pananaw ng isang Diyos. Handa ka na ba? Ang unang guhit ay magsisimula sa kaguluhan, at magtatapos sa paglikha ng bagong mundo. Ibaba mo ng 3 bahagi ang iyong pulso. Hayaang dumaloy ang lakas sa dulo ng iyong mga daliri, at hayaang mauna ang diwa bago ang pluma. Ang ikalawang guhit naman ang mag-uugnay sa simula at sa kasunod, na magbibigkis sa yin at yang. Ang iyong lakas ay dapat maging kasing banayad ng uod na naglalabas ng seda sa tagsibol, na walang katapusan at patuloy lang ang daloy. Ang landas. Ito ang kasulatan ng dakilang landas. Mapalad ang matandang tulad ko na masilayan ng banal na kasulatan ngayon. Mamatay man ako ngayon, wala na akong pagsisisi. Wala na talaga akong pagsisisi. Kung ang nakikita ko noon ay isang bansa lamang, isang korte ng hari, ngayon naman, ang nakikita ko na ay ang buong daigdig, at ang buong sangkatauhan. Kumusta ang pakiramdam mo, Terena? Mas mabuti ang pakiramdam ko ngayon kaysa kailanman. Pumasok na tayo sa palasyo. Siguradong napaihina sa takot ang kapatid mo ngayon. At saka, titingnan ko rin kung nasira niya ang upuan ko. Ha 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 ha. Luo Qing yan, nagbabalik ako. Ang upuang ito. Comfortable ba ang pagkakaupo mo?